Ito na yung oil shower. Higpitan natin yun yung oil shower nya. Ito oh. Ayan. Ito. Ayan ah. Ayan. Kasi saliwaan yan silang dalawa. Magkatalikuran. Ayan. Ito tsaka ito. Magkatalikuran yung turo niyan. Pag ganon. Isa pag ganon. Ayan. Pag ganyan. Kabila ganon din. Ganon din. Ganyan din. Ayan. Higpitan natin ngayon yan. Para sure ball. Kasi bubuuhin na natin tong 4D56 engine. Okay. Ayan. Maghihigpit tayo ngayon ng oil shower. Ayan o. Oil shower. Oil jet. Oil sprayer. Daming pangalan ah. Ito. Higpitan natin yan. Ayan. Kasi pasaliwaan yan pag ganyan. Yung isa pag ganyan. Magkatabi. Kabila. Ganon din. Higpitan natin ngayon. Yan. Okay. Ito. Yan. Apat lang to. Okay. Ayos. Saglit lang, di ba? Kailangan kasi higpitan baka makalimutan. Kaya ito, hindi natin nabidyoan. Tutok na lang natin ulit. 90 yung torque natin dito, yung higpit sa main bearing cap. Ito 45, ito torque natin ito sa connecting rod bearing. Okay. Ayun o. Ayan. Maghigpit na tayo ng main bearing cap. Yan na natin na hindi ko na nabidyohan. Huli na. Busy kasi. Hindi ko na nabidyohan yung pag isa-isa. Ngayon, papakita ko na lang tong higpit nito. 90 foot pound yan eh. Silaw 90 yung higpit natin dito. Ngayon simula tayo dito sa gitna. Pag lumagatik na tong ating click type na ano, yun na yung 90 kasi nakasit na dito 90 dito. Okay. Paano ba yung 90? Hindi makita eh. Masyadong masilaw. Ayan. Ayan. Hindi nakarating sa 100. Ayan. Oh. Kitang-kita sa 15. Ayan. Yung 90. Kalak na dito. Pag pinahigpit mo, aangat yung papunta rito, papataas yung torque. Pag niluwag mo naman counterclockwise, papababa yung torque. Tapos pag nasit mo na yung torque dito, halimbawa yan, nakasit na yung 90. Ayan, nakasit na, ilalak dito sa puwet clockwise. Yan, ilalak mo ganyan para hindi na magalaw yung torque na nakasit. Okay. Yan.
double check na natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Yan, swabing-swabi ang ikot. Ayos. Okay. Sunod na lang ito. Connecting rod. Connecting rod. Bearing. Okay. Ayun na sa pin shop. Okay. Diba, ano? Ito na. Nahigpitan na natin ng 90. Kung paghigpit natin ito, paghigpit ko nito, hindi direktang 90. Hinahati ko sa tatlo, yung 90. Tatlong torque bago mo i-diretsong 90 lahat. Yung 90, i-divide mo sa tatlo yung 90. Hindi kaya, pwede mo rin siyang gawing 50 muna. 50 muna lahat. 50. Higpitan mo ng 50 to. 50 lahat. Tapos sunod, gawin mong 70 pangalawa. 70 rito. Una 50. 50. 50. 50 rito pangalawa. Gawin mong 70. Pwede 70, 70, 70, 70 lahat. Pangatlo, pwede mo nang gawing 90 na. 90 na. 90 rin dito. 90. Lahat 90 na. Okay. Tapos pwede mo siyang ulitin ulit. Ulitin mo siya. Kumbaga pang finishing torque. I-torque mo ulit siya ng 90 lahat. Okay. Ganun yung pag-torque ko. Pag-higpit. Okay. Hindi ko kasi napakita yung ano eh. Hindi ko na videohan. Sayang. Okay. Natapos na natin higpitan yung main cap. Main bearing nya. Ito, asimbole naman natin yung piston sa connecting rod. Kakabit natin sa connecting rod yung piston. Kailangan wag nalagay tayo siyempre. Kailangan natin ng pampadulas. Lagyan ng langis. Ayan. Yung dot na yan, dapat doon nakaharap sa unahan. Harapan ng makina, doon nakatutok. Kung saan nakaharap yung makina, doon yan nakatutok. Pati yung dot sa ibabaw ng piston. Ayan, kita yung dot sa ibabaw na yan. Dapat doon din yan na side yung dot sa connecting rod. Okay. Kapa-kapain lang natin yan. Pinakapa-kapa lang yan na pag pumasok, tsaka mo siya itutulak. Malambot lang naman yan kasi may langis na. Tsaka, ayan. Lagay natin yung pin lock. Ayan, piston pin. Yung pinasok natin, piston pin. Yan naman yung lock ng piston pin para hindi siya umatras. Ayan. Pagpasok dyan, kailangan medyo ikutin mo rin para malaman mo na pasok doon sa guide. Dito binilis-bilisan ko na para di mahaba masyado yung video natin.
Kasi apat lang naman yan. Symbol pa ulit-ulit lang naman na ginagawa para hindi masyado mahaba, para hindi kayo mainip. Ayan. Ayan, paulit-ulit lang to eh. Oh. Oh. Baka ano naman, pwede pa subscribe naman para makatulong din sa pag-video ko na mga ginagawa ko. Salamat para sa panonood. Ayan, ito yung gamitin natin pang kabit ng piston ring. Okay? Okay. Wala tayong gamit na pang ano mga special tools. Kaya ito lang muna gawin natin para paraan lang para magawa natin yung trabaho natin. Diskarte lang ba? Ayan. Tutukod mo lang yan dyan sa tuhod mo. Ayan. Tuhod ko tapos sasabit ko lang sa kabilang dulo ng piston ring tapos alalay lang na hila yan. Ayan. Huwag masyadong malakas kasi baka mabali. Bibili tayo ulit ng isang seat. Standard lang din yung piston ring natin kasi wala namang damage yung liner. Okay naman yung liner niya. Wala naman tayong nakitang parang bawas. Ayan, piston ring. Merong ano yan. May makita ka dyan parang liter sa dulo. Nasa ibabaw na side yan. May liters dyan na liter in. Ayan. Lahat yan merong tatak sa dulo. Nasa ibabaw na side yan. Ayan. Nilinis lang natin tong piston. May video ako dyan part 1. Kaya ako binaklas tong makina. Problema niyan lumalagat. Ayan naman yung oil ring. Yan. Yan. Yan yung dugtungan niya. Ngayon, sa likod na side yan ng hiwa, hindi mo pwede yan sa may pinagputulan itapat. Hindi pwede. Kailangan, ayan. Kailangan magkatalikuran sila para hindi siya bubuka na pwede kasing ano yan lumihis. Kaya, ayan. Pag sinalpak dyan, na kinabit natin dyan, kailangan magkatalikuran sila. Yung hiwa niyang ring na yon, yung parang wire, tsaka yung wiper ring or oil ring. Ayan. Hindi ko masyadong nakikita sa video kasi sa ibabaw yung camera. Wala pa tayong magandang pang camera. Kapag napanood mo, pa-like and subscribe. Tapos pa-share para pagpapalarin makabili tayo ng magandang pang camera. Medyo nakatago kasi yung pwesto ng camera ko nasa sa taas. Ayan. Yung piston ring, yung dulo na yan. Ayan. Kailangan talikuran din yan. Ayan. Magkatalikuran yung putol nung kanina. Yung wire sa loob tsaka yung wiper ring niya. Ayan yung hiwa na yan. Yung
upper compression ring tsaka yung lower compression ring niya. Yan lang gamit natin pang kabit. Ayan. Okay, ayan. Ito yung sinasabi ko na hindi pwede magkatapat. Yung magkasunod yung hiwa na magkatapat. Ayan. Kailangan talikuran yan sila para hindi mag-loose compression yung makina natin. Hindi siya mag-blow by kaagad. Ayan. Hindi masilaw. Ayan, yung hiwa na yan, yan yung una, yung upper, tapos yung lower niya, lower compression, ayan. Doon yan sa kabila, dapat nakaharap. Kagaya niyan, ikutin ko. Doon yan sa kabila. Ayan. Ayan, sa kabila. Magkatalikuran sila. Ayan. Tapos yung ilalim naman, yung wiper ring, yung oil ring niya na yan. Ayan. Pwede siya dyan. Eh, sinasabi ko yung hiwa, yung yung dulo ng piston ring. Yan yan. Yung buka na yan. Kailangan magkatalikuran yan. Yung taas, baba, hindi pwede magkasunod. Kasi mangyayari pag magkasunod, maging blow by yung makina, kaya maging loss compression. Dahan-dahan lang yan. Kasi hindi mo pwedeng pirasahin yan. Kasi pag once na medyo malakas yung hatak mo, medyo mabigat yung kamay mo sa paghatak dyan. Pag lagatik niyan, sigurado, bibili ka ulit ng buong isang set. Kasi hindi ka makabili naman ng isa niyan. Naka-set yan. Ayan. Yung na yan, yun, ganyan. Magkatalikod din yung putol niyan. Yung putol nung wire na yan, Tsaka yung ring na wiper ring niya. Yan. Hindi pwede yan. Kailangan talikod. Okay. Yan. Salpak na natin yan dyan. At dito, binilisan ko na naman kasi mamadali na ako. Kailangan na kasi mabuo na yung makina. Kaya medyo pinapaspasan ko na. Ayan. Pag nagkabit kasi ako, chinichik ko yan isa-isa. Ayan. Kasi yung mga guide, kailangan sundin mo talaga yung mga nakalagay dyan sa piston ring. Madulas yan. Madulas to kasi kargado sa langis yan. Ayan, isa na lang natira. At matatapos na rin. Tapos na rin makabitan lahat nung piston ring. Ayan, medyo nakatago sa camera Mahina lang yung kuha ng camera. Hindi siya wide. Tipid sa pagpapakita. Yun Piston. 4 na piston. Ready to, ready to salpak na. Ayan Ito yung natin, piston ring compressor. Papasok natin dito yan para ma-press yung piston ring. Kaya isalpak dun sa cylinder block. Ayan ito yung cylinder block natin. Ito natin isasalpak yung 4 na piston. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ayan, magsasalpak tayo ng piston sa engine block. Okay. Okay.
tapos na yan. Pag sisiting nito, ganito. Ganyan. Dito yung hiwa. Tsaka dito. Tapos ito. Kailangan hindi magkasunod tong hiwa dito sa upper tsaka lower compression ring. Tsaka ito. Kailangan magkatalikuran yung groove. Yung piston ano niya. End yung dulo ng piston. Kailangan ganito. Yan. Dito yung upper compression at lower compression. Katalikuran sila. Tapos nakatalikod din yung oil ring. Okay. Salpak na natin. Salpak. Gagrasahan mo natin ito. Shop. Yan siya. Grasahan muna natin to. Yan. Ano pala? Langis. Lagyan muna ng langis. Ito. Kabitan ng connecting rod. On. Ito ay yung dot na to, kailangan dito sa front engine yan, sa harap nakatutok. Ito. Itong dot na to, nakatutok to sa harapan ng makina. Doon, pag ganun, sa harap. Ganyan. Sama itong parang dot din dito sa connecting rod. Ayan, sasalpak ako na siya ng piston ring compressor para ipasok kami sa loob. Ring compressor natin. Kailangan kasi pantay din yan pag pinasok natin, tsaka higpitan yan. Ayan. Ikutin lang to, pahigpit. Malaglag pa. Medyo masikip lang kasi yung ginagalawan ko, kaya masikip din yung video. Masikip din yung kuha. Pagpasensyahan nyo na. Ayan. Higpitan lang yan. Ayan. Pag mahigpit na, ayan. Pag wala na siyang ihigpit, ayan. Sigurado na yan.
tutulak mo lang ng kahit ano, pwede pang tulak. Yan. Mas maganda sana kahoy kasi wala na akong pang tulak na kahoy. Yan. Kunti lang. Dahan-dahan lang yung pagtusok para hindi naman masyado matigas yan basta nakasinto. Medyo umangat yung isa kasi yan, natira yung isang ring niya sa taas, hindi pa pumasok lahat. Inipit ko siya ulit. Alalayan mo lang yan. Yan, alalayan mo lang kasi baka umikot. Tumapat yung dulo-dulo ng piston ring. Mahirap. Baka mag-lose compression. Higpit ulit ako. Kaya ko siya itulak ulit. Medyo sumasabit. Sinisintro ko lang yung main crankshaft. Yan. Yan, tapos nilagyan ko ng langis ulit yung ano niya. Ting rod arm cap niya. Sasalpak ko rin. Sabit ko na siya doon sa likod. So, na lang salpak ah. Yan. Sabit ko na sa likod. Higpitan. Alalay lang na higpit yung tama lang na lumapat siya. Kasi tsaka na lang natin higpitan yan lahat. Pag nakabit na lahat, kasi torque natin yan. Yung torque natin dyan is 45 foot-pounds. Ngayon, yung 45 na yon kagaya din yun sa yung pag-procedure natin dun sa main cap bearing niya. Halimbawa, 45, natin, hindi direktang 45 kaagad. Kailangan hatiin sa tatlo yung Halimbawa, 20. Halimbawa lang yan, 20, tapos 30, tapos 45. Yan. Matapatan lang. Pwede rin 15, tapos 30, tapos 45. First torque, halimbawa, 15. Second torque is 30. Pang third niya na yung 45. Ayan, sabay kasi yan kakabit. Yung kinabit ko na yung number 1, tapos number 4 ikakabit ko. Kasi sabayan sila angat eh. Kasi pag sinunod mo halimbawa number 2 or number 3, mag-iikot ka pa nung iikot mo pa yung crankshaft niya. Kinabit ko na lang yung number 1 saka number 4 una kasi sabayan sila na nakaangat. Yan. Ayan mabilis lang. Kumbaga na-isintron dun sa unay. Gagrasa tayo ulit. Gagrasa. Puro grasa. Langis pala. Engine oil. Ayan, engine oil. Ikabit. Siyempre, kailangan maingat. Kailangan may oil lagi. Baka maulit yung sakit. Magkaroon ulit ng tik-tik sa loob. Medyo binilis-bilisan ko na. Kasi medyo mahaba na yung oras. Ayan.
Sunod din yung number 2. Sabay naman sila yan ng number 3. Kasi sabayan sila umaakyat saka bumababa. Buti nga mayroon na nga ako nito. Itong piston ring compressor. Dati mahirap. Gamit ko lang yung plancha. Gumupit ako ng plancha tapos paipitan lang ng vice grip para lang ma-press yung piston ring. Ayan. So, okay. Yan, malambot lang siya pag maganda yung pagkaipit sa kapag kasentro. Yan. Tangis ulit, sabit yung takip, yung connecting red cap. Pag napanood nyo to, paki-like naman. Like, comment. Kung mayroon kayong mai-comment. Saka pa-subscribe. Maraming salamat sa pag-subscribe. Malaking tulong yun sa ginagawa ko. Ayan, piston number, number 3. Ayan, silip-silip naman tayo. Ayan. Yan tayo mahilig sumilip tayo dyan. Mga ganyang ginagawa natin. Kailangan, huwag mong walain yung style silip. Okay. Last but not the least, third connecting rod cap. Ayan, okay na. Next, ano naman tayo? Next move. Ayan. Gawin natin dyan, magtutorque na lang tayo na connecting rod bearing